Lalabas lamang po ang balita mula sa Senado, mainit-init pa, umuusok-usok. Ba? Senador Rodante Marcoleta, chairman ng Blue Ribbon Committee. Siya na itinalaga. Yes. Chairman ng Blue Ribbon Committee. Ayan o. Ay, oo nga. Blue Ribbon. Oh. Rodante Marcoleta. Oh. Alam mo naman kung ano ang iniimbestigahan ng Blue Ribbon Committee. Ano ba? Ang Mga iniimbestigahan? anomalya. Ang matakin mo sa nakalipas sa taon, di ba? Ang sinabi ng Pangulo, 5,500 flood control projects nationwide. Oo. At yan ay gumastos tayo ng 500 billion pesos. Oo. This year, nung sinuma, doon sa report ng isang araw, di ba, binanggit mo, umabot na ng 1 trilyon Oo. ang pondo para lamang sa flood control projects. So, sa loob lamang ng 2 taon, Nelson, umabot ng trilyon. Grabe. Tapos yung una, 5,500. So kung dadagdag mo ito, baka mga 10,000. Pero pag tinanong natin ng tao, Wala. nasaan? Yan nga, hinahanap. Nasaan po yung flood control projects ninyo? Inaanod daw ng baha. Yun nga. Well, wala tayong magagawa doon, binahapal eh. At siguro ito din yung magiging punto natin. Oo. Kasi di ba gagawin yung susunod na budget eh. Oo. Babantayan ngayon yung budget kung yan ba'y uulitin nila Oo. sa panahon ngayon na mainit ang investigasyon dito. Naku. Mukhang may kakampi ang Pangulo dyan eh. May makakatulong na siya, Oo. mga nakita ko. Oo. Yes. Si Toby Chanco ba? Ano ba ito nung kampanya? Manager, campaign manager, Campaign ng, manager oo, ng- Alyansa ng Bagong Pilipinas. O biruin mo, administration party, Oo. Nabota City Representative Toby Chanco, pero kumala sa majority block ng House of Representatives. Yo. Ayaw na niyang sumali. Ayun ang unang nagbulgar na pagkatapos sa eleksyon. Ay, eh. yung budget Yung mga hidden pa- projects, Oo nga. yung promise daw. Oo nga, no? Di ba? Para sa kay Chanco, ang gusto niya, dapat ma-repaso, ma-review, Oo. at mabago ang proseso sa pagbuo ng national budget. At mahigpitan yung mga budget insertion, yung mga ipinapasok na lang. Oo. The last minute, magtataka ka na labi. Bakit may ganun? Bakit may naisama sa budget na yon? Ayan. Hindi na daw niya kayang suportahan ang liderato ng Kamara. Kaya mas pipiliin pa niyang maging independent member nito. Naku. Oo. Biruin mo yan, campaign manager ka ng partido ng administrasyon, tapos hindi ka majority, hindi ka sumali sa majority. Kasi nga, tsaka hindi siya bumoto ng speakership. Ano pa, Abstain siya dyan eh. meron siya paliwanag. Ganun ba? Oo. Si Kong Toby? Oo. Pakinggan niya natin. Kong Toby, ano masasabi niyo? Sa House, dapat wala na yung small committee. 2 beses kasi nagkakaroon ng insertion dyan, di ba? Isa, doon sa small committee. Okay? Kasi doon nagbabago, di ba? Second, doon sa BICAM. Ayun. Oh. Yun, alam na alam ni Kong Toby ang sitwasyon sa loob. Oo. Doon pala may mga insertion. Pagka-insertion kasi sinisingit eh. Oo, Di ba? tama. Hindi naman talaga napag-usapan, hindi naman talaga na-discuss yan, pero doon sa small committee, may mga taga-singit, Nelson. Taga-singit. Ay, nako. Tapos iba pa yung taga-singit kapag ka nag-BICAM. Oh, mga ganun pa ang nangyayari. Doon sa BICAM, Nelson, ang hindi lang daang-daang milyon, doon daw nagkakasundo ng bilyon. Doon daw. Talaga na. Well, ako naman, mukhang mayroong magiging katuwang ang Pangulong Bongbong Marcos, Nelson. Pero pa rin. Meron pa sa makakatuwa, bukod kay Toby Chanco. Sa bagay ito, si Toby sa House. Yes. So, pwede niyang bantayan yung budget dyan. Yes. So, sa Senado naman, Mukhang may makakatuwang ang Pangulo, Nelson. para sa pag-audit nito mga Maimbestigahan itong mga proyektong ito. sino? Sapagkat ngayong kalalabas lamang po ang balita mula sa Senado, mainit-init pa, umuusok-usok. Ba? Senador
Rodante Marcoleta, Oh. chairman ng Blue Ribbon Committee. Siya na itinalaga. Yes. Chairman ng Blue Ribbon Committee. Ayan o. Oh. Ay, oo nga. Blue Ribbon. Oh. Rodante Marcoleta. Oh. Alam mo naman kung anong iniimbestigahan ng Blue Ribbon Committee. Ano ba? ang Mga iniimbestigahan? anomalya, mga tongpats, mga, ano sabi ni Pangulong Bongbong? Irata, Oo. mga SOP, Mga kickback, racket na mga proyekto sa loob mismo ng gobyerno. Naku po, importante yan. Kasi ang iniimbestigahan nito, mga pisalis ng pamahalaan. Kasi Jen, kung Oo. hindi nga matitigil yan, wala akong mangyayari sa Pilipinas. Yan. Palaki ng palaki ang utang natin, pero paurong ng paurong ang ating kaunlaran, di ba? Nako. Dati tayo ay exporter ng Yes. nyog, exporter ng bigas. Yan. Ngayon tayo importer na. Wala na tayong ma-produce. Kasi yung mga para dyan dapat, para paunlarin ang agrikultura at iba pa, napunta ko sa mga project na hindi naman napapakinabangan. Kasi alam mo, na ang laki ng papel nitong Blue Ribbon. Kasi itong mga nakalipas na mga administrasyon, lalo ng Pangulong Digong, ito kasi yung Blue Ribbon nagamit sa politika eh. Di ba? Oo. Naalala mo, Dick Gordon. Yes! Na-politicize yung Blue Ribbon Committee na yan eh. At aminin mo o hindi ni Senator Dick Gordon, yun na naging daan para natalo siya sa nakalipas na halalan. Oo. Itong huli naman, Senador ang ating kaibigan, di ba? Tolentino, Oo. naging chairman din po ng Blue Ribbon Committee. Well, hindi rin naging maganda ang kanyang kapalaran. Pero ako dito, Nelson, yung tatlong pangunahing problema lang ng bansa natin, ano ha? Ang masolusyonan at malutas ng Blue Ribbon Committee ng Senado, nako, parang yun ang nakikinikinita. Anong mangyayari kay Senador Dante Marcoleta sa susunod na mga taon? So, mantakin mo, halimbawa, nalutas mo yung, nakita mo yung problema ng flood control projects, di ba? Halimbawa, yung graft and corruption sa mga ahensya ng pamahalaan. Kasi nang niimbestigahan yan eh. Ang counterpart niyan sa Kamara, yung committee ni Joel Chua, Nason. Oo. Good Government Committee. Yes. Okay, yan ang partner. Yun ang katumbas ng Blue Ribbon Committee sa Senado. Pero mas mabigat yung Blue Ribbon. Ay, well, sa Senado, tsaka siyempre, mataas na kapulungan yan eh. Ano ha? Yun. Sino pa? Ano pa yung mga komite? Kalalabas na nito eh. Ayan. Sa Committee on Accounts, Alan Cayetano pala. Agriculture. Magaling daw ito magtanim ng pechay eh. Ano ha? Oh. Kahit batang malit pinakamadali itanim ng pechay. Agriculture daw, Kiko Pangilinan. Basic Education, Senador Bam Aquino. Yan. Totoo ba yun? Kumakain daw ng dahon ng saging. Hindi, dahon ng yung Mustasa. Mustasa po yun. Ano, ha? May burong isda. Yan. Ano, ha? Constitutional amendments. Si Senador Ruben Padilla. Pinag-uusapan niya, may kinalaman sa eleksyon. Ha? Cooperatives, dati nang hawak ito, Senadora Amy Marcos. Cultural Committee, Ruben Padilla din. Si Energy, Pia Cayetano. Matagal nang nilalabi ni Senadora Pia Cayetano yan eh. Pero ang balita yan, di ba naalala mo, sa isang episode natin, ay pumayag din nata si Kong Sandante na gamit kunin ni Pia ang Energy Committee, pero magkakaroon ng subcommittee para i-push ni Senador Dante Marcoleta yung panukala niya na yung 135 kilowatts per hour ay malibre na. Hindi lang po 2,000 Hindi lang 2,000 kasi sabi nila 2,000 pwede magbago-bago, depende sa gamit eh. Kaya parang Phoenix niya sa mismong konsumo. Yes. Hindi sa presyo. Hindi, sa mismong konsumo. Kasi ang konsumo ata nun, more or less, mga 2,000 hanggang 2,500 pesos. Yan. Environment. Senadora Camille Villar. Sino pa? Finance. Wing Gatchalian. Foreign Relations. Dati nang hawak na Senadora Amy yan. Games and Amusement. Favorite. Favorite ito. Erwin Tulfo.
Health, dati na rin pong hawak ni Senador Bongo ito. Higher Education, dati na rin pong hawak, Alan Cayetano. Labor, Amy Marcos. Justice and Human Rights, yan, Alan Cayetano. Local Government, JB Ejercito. Migrant Workers, dati na pong hawak din ni Senador Raffy Tulfo. Yan, sino pa? Defense, dati na rin hawak yan, Jinggoy Estrada. Public Information and Mass Media, Robin Padilla. Public Order, Bato de la Rosa, dati na rin po niyang hawak yan. Public Services, Raffy Tulfo. Aba, napunta na po kay Mark Villar, yung Public Works. Dati kay ano yan Senador Bong Revilla. Bagay, dati naman siyang DPW Secretary. Ano At sana ay makatulong din sa gusto ng Pangulong Bongbong Yun hong Social Justice and Welfare, Erwin Tulfo. Sports, Bongo, dati na rin po niyang hawak yan. Sustainable Development Goals, Pia Cayetano. Tourism, JB Ejercito. Ayan, sino pa? Trade and Commerce, pangalawang committee po yan ni Senador Dante Marcoleta. Science Technology, Alan Cayetano. Ways and Means, Pia Cayetano. Youth, Bongo. Walang wala talaga ibinigay na komite yung nasa miyembro ng minority group. Wala, zero. Wala Minority sila. group. Alam mo ba kung bakit? Bakit daw? Kasi naman, may lumalabas, yung binabanggit mo kanina, na mga report sa social media, na ang Senate President di umano ay sangkot sa 142.7 billion insertion Laki! sa 2025 national budget. Anong kinalaman ng 5? Ay, sabi niya, nabalita na sa akin yan. Sabi ito ni Senate President, Yung press ko niya kanina. Nagagamitin laban sa akin yan, kaugnay sa isang demolition job. Wow! Kaugnay sa napipintong halalan ng Senate President. Pero... Sinabi niya siguro, Pero parang late na, natapos na, tsaka lang nila inilabas. Hindi, even before. May nilabas na ba talaga yan? Gano'n. Kaya, nakita ko na yan, sabi ko, mukhang may... Noon pa. Operation. Oo. 1 week, last week pa yan. Gano'n. Oo, kumakalat na yan. Meron daw budget insertion na may kinalaman daw sa SP Escudero. Kasi ito, Jen, nagsimula yan nung ayaw niyang simulan agad yung impeachment So, dyan nabuo yung... Lumutang na yung issue na yan. Nabuo na yan. Hindi ko napansin yung issue na yan. Papalitan siya as Senate President kasi ayaw niyang ikilos ang impeachment. Dinilay doon ng dinilay. Para, siyempre, sa iba ang... Gano'n. May May paliwanag ba siya tungkol dyan? Pero laki 100 142.7 billion. Pinaghatian naman natin ng marami. Ito, Pakinggan natin. Pag nag-amyenda ka ng budget, insert na agad, illegal na agad, bawal na agad, may kita na agad, hindi naman siguro tama yon. Mali naman yata yon. So anong gusto niyo sabihin sa amin? Wala kaming karapatan baguhin yung sinasubmit na panukalang budget ng DBM. Ganun ba yan? Kung ano yung sinubmit ba't pa kami maghihiring? Ba't pa nakalagay sa saligang batas ang power of the purse ay nasa Kongreso? Yun ba yung ibig sabihin mo? Na illegal magbago ng budget? I don't think so. Ang illegal ay pork barrel, which was defined by the Supreme Court as post-enactment intervention. Pakikialam kung paano gagastusin, saan gagastusin ang pondo matapos ito aprubahan. Ayun. Hindi yan insertion. Ginawa lang namin yung trabaho, ayusin yung budget. Ang dagdag pa niyan dyan, hindi na nakasama dyan sa sinasabi, yan ay demolition job. Demolition job yan. Talaga may sirain pa siyang ganun. Para siraan siya sa kanyang pagtakbo bilang Senate President. So, sino ang gumawa ng demolition job? Sino ba yung nakalaban? Diba? Ganon. So, may gumawa, ginamit nung... Baka naman sabihin wala kaming kinalaman siguro. Siguro, wala kang kinalaman. Wala ka muna kumite. Patunayan nyo muna na wala kang kinalaman dyan. So, yung 5, walang komite? Ping Lacson, wala? Wala. Diba? Para siyempre, nasabi niya, may demolition job, Tingnan nga natin kung sino ang... So, Risa Ontiveros, wala rin?
Sino pa? Oo. Ping Lacson, Yung Tito lima. Soto, Oo. Lauren Ligarda. Oo. So silang lima, wala Lima, man. oo. Bagay, minority pa rin naman sila. Minority sila eh. Oo. Pero kung minsan kasi minority, pero binibigyan eh, no? Totoo, Ng totoo. mga maliliit na komite. Oo. Kaya sabi kasi ni Senador Escudero, biruin nyo, sa 27 years ko sa public service, hindi pa nga ako nakakasuhan kahit katiting na corruption. Ganon? Oo. Hindi. At isa pa nga ako sa pumalakpak sa zona ng Pangulo. Nako! Nag-standing ovation pa nga. No? Naku po. Sinabi niyang iimbestigahan ng flood control project at mga Oo. ghost project. Oo. Oo. Nako. Alam mo ba kung saan galing daw yung paninira? Saan daw? May sinabi na ba? Meron. Alam na niya. O sino? Oo. Inimbestigahan niya eh. Okay. Alam mo ba kung saan galing? Saan po yan, Senate President? Galing yan sa mismong Kamara sa House of Representatives. Sa Kamara de Representante, hindi doon galing sa Hindi. lima, may Hindi nga, kasi nga, Oo. may kinalaman nga yan sa impeachment. Ayun. Di ba sino ba So nagsusulong ng parang impeachment? pressure sa kanya yan. Pinre-pressure siya. Pagka hindi mo pinagalaw yan, Oo. palulutangin namin At ito. saka nilutang talaga at para mapalitan siya ng Senate President. Senate President. Pinagka talagang alisin pa siya. Oo. Ay kaso, wala, overwhelming, 19-5 eh. Sinabi ni siguro, ganun nakikipagsabuatan kayo Oo. dun sa mga naninira sa akin. Oo. Di wala muna kayo committee ngayon. Ayun. Hindi niyo naman niya sinabi yun. Oo. Yun sa pantaha lang natin. Dahil, yaman din lamang nag-utos na ang Pangulo, di paipatawag niya yung mga miyembro ng BICAM. Di ba? Yung House delegation, ilan yan? 12 ata yan eh. Di ba? At pagkatapos humarap din po yung 12 delegasyon ng Senado. Ayun yun. Di ba? Pagtagdi-tagdi na, sino ang chairman ng finance noong time na yon? At tapos ng term, Grace po. Chairman ng finance. At saka sa part naman ng Kamara, APRO, sino ba? Sina Kimbo. Magkakaroon ng dyan eh. Ha? Madali naman ito. Susuyin yan. Ito naman Oo. aking legal opinion. Ba, sige. Banatan mo yan, pare ko. Makinig kayo. Oo, sige.